Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Dante, 60 anyos at kasalukuyang nakatira sa 13 Martires, Cavite. Pero ako ay ipinanganak at lumaki sa Masbate. Napasulat ako para ibahagi ang mga mahalagang kabanata ng aking buhay. Mga kabanatang umikot sa isang tao. 5 taong gulang na bata pa lang ako nang tuluyan akong naging ulila. Namatay sa panganganak ang aking ina. Samantalang naaksidente naman sa isang itinatayong gusali ang tatay ko. Doon na ako pinagpasapasahan ng mga kamag-anak ni nanay at tatay. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong nagpalipat-lipat ng tirahan. Nung una kasi ay mababait sila sa akin. Pero kapag kailangan na nilang gumastos para sa aking pag-aaral, ay sa kanila ako ituturing na pabigat. Saka sumasama ang kanilang mga pag-uugali. Naranasan kong manilbihan at magpaalila sa sarili kong mga kadugo para lang makakain at makapag-aral. At ang pinakahuling kumupkup sa akin ay si Tiang Belen. Tulad ng iba, naging utusan din ako ni Tiang Belen. Pero bukod sa masasakit na salita, nakakatanggap din ako ng palo, kurot at hambalo sa tiyahin ko. Kasalanan ko rin naman. Masipag ako sa gawaing bahay, pero mahina ang utak ko sa ibang bagay. Kaya hindi maiwasang manggigil sa inis sa akin si Tiang Belen. Hanggang isang araw, may isang kakaibang dalaga ang dumating sa aming lugar. Naririnig ko ang mga bulong-bulungan tungkol sa kanya. Pero hindi ko inasahang magkukrus ang aming landas sa kakaibang paraan. Ayusin mo yung pagkukusot. Hindi mo natatanggal yung mantsa eh. Opo. Oh, wag masyadong madiin at masisira mo yung tela. Para po mabilis. Ipagilid mo yung isa mong kamay. Ang guluhan mo, yung ganun oh. Hindi yung parehas ang direksyon. Para ka naman tanga, Dante. Ganito po, Tiang? Oo, ganyan. Nung nakaraan ko pa tinuturo sa'yo yan eh. Pero di mo pa rin makuha-kuha. Diyos mio ka naman. Kaya naman pala pinasa ka sa akin nung pinsan kong si Macario. Kasi napakahina ng utak mo. Pasensya na po, Tiang. Pasensya. Buhat nang tumira ka sa poder ko eh. Wala ka nang sinabi kundi pasensya na po. Subukan mo kayang magtanda. Opo, Tiang. Opo, Tiang. Tapos bukas makalawa magkakamali ka na naman. Pasensya na po. Oo na nga. Tigilan mo na yung kakahingi ng pasensya at naririndi na ako sa'yo. Manang Belen! Ay, Josefina! Ikaw pala! Manang Belen naman? Pinang na lang. Di ba close na tayo? Close? Close! Malapit sa isa't isa. Oo nga. Close na tayo. Manang, pinapunta ako rito ni Mama kasi baka raw tapos mo na yung mga kurtinang pinatahi niya. Yung mga kurtina? Ay, oo. Natapos ko na nung isang araw pa. Kaya lang, abala kasi ako kaya nawaglit sa isip ko na tumawag sa inyo. Ayos lang ho. O sige, teka ha. Kukunin ko sa loob. Paantay na lang. Sige ho, no problem. Maupo ka lang dyan, Cecilia. Ay, sige po.
Ay, ang sungit. Psst! Hoy, kuya! Ako ba? Oo kaya. May iba pa bang tao dito? Hala, Hindi mo ba itatanong bakit kita tinawag? Ha? Sabi ko, ba't hindi mo tinatanong bakit kita sinitsitan? Bakit nga ba? Ayos ka lang ba, kuya? Ha? Parang parang hindi ko sigurado kung mahina ba ang pandinig mo o mabagal lang talaga yung pag-iisip mo. Ha? Ayan puro ka ha. Lahat na lang kailangan ko ulitin. Kung hindi ha, naman ngayon. Miss, naglalaba lang ako. Ako si Pinang, short for Josefina. Lola ko nagpangalan sa akin kaya tunog makaluma. Pero alam mo, ang totoo niyan, Josie ang talagang palayaw ko. Pero nung umuwi kami dito sa Pilipinas, pinalitan ko ng Pinang para tunog dalagang Pilipina. Diba? Ang galing ka, no? Babalik na ako sa paglalaba, ha? Totoo nga yung mga kwento-kwento tungkol sa'yo, no? Ha? Sabi nila lagi mahirap ka raw kausap at laging lumilipad ang utak mo. At totoo nga, parang hindi normal ang pag-iisip mo. Ikaw ba normal mag-isip? Ano? Hindi, wala. Ininsulto mo ba ako? Ba't ko naman gagawin yun? Ngayon pa lang tayo nagkakilala. Mali ka dyan. Ngayon lang ako nakipag-usap sa'yo pero ilang buwan na kitang kilala. Alam mo paano kita nakilala? Iisang kolehiyo lang ang pinapasukan natin. O, diba? Gulat ka? Iisa lang naman yung kulehiyong malapit dito. Unang kita ko pa lang sa'yo, natipuhan na talaga kita eh. Gusto ko yung mukha mo. Lalaking lalaki. Lalaki ako. Tapos yung katawan mo. Payat ka, oo, pero alam kong malakas ka. Kasi may muscle eh, oh. Tapos, hindi ka pa makinis. Ang dami mong peklat. Gustong gusto ko yun, alam mo ba? Kasi siguradong hindi ka tamad. Gumagawa ka ng mabibigat na gawain. Nagpuputol ka ba ng puno? O nagtitibag ng bato? Naku, kahit ano pa yan, tsak na maaasahan kita. Pinang. Kaya alam mo, kahit na medyo mukha kang kulang-kulang, ayos lang, papatulan pa rin kita. Marami na ako nakilalang lalaki. Pero lahat sila mga walang kwenta. Matalino, gwapo, pero pagdating sa pag-ibig, mga bobo, wala mga alam sa gusto ng babae. Puro porma, puro yabang. Pero iba ka, Dante. Gwapo ka, pero parang hindi mo alam na gwapo ka. Wala ka namang girlfriend, di ba? Pinang, sandali lang, ha? Ayos ka lang ba? Sa takbo kasi ng usapan natin, parang ikaw yung kulang-kulang sa atin dalawa eh. Alam mo, Dante, napapansin ko. Kanina mo pa ako iniinsulto. Kala mo ba hindi ko nahahalata, ha? Ba't ka ba ganyan? Ayaw mo ba ako maging kaibigan? Ayaw mo ba sa akin? Di bali na. Huwag mo na sagutin. Nagbago na yung isip ko. Ayoko na pala sa'yo. Diyan ka na nga! Pinang! Ano? Yung mga kortina. Oo, alam ko. Hindi naman ako aalis. Tinignan ko lang kung pipigilan mo ako. Binibiro lang kita. Ay. Ito na, oh. Ay, pasensya, natagalan ako. Patong-patong kasi yung mga tele. Ay, wala akong problema. Oh, ito. Kaya mo bang buhatin? Naku, medyo mabigat nga. Masakit sa braso, manang bilin eh. Hindi ko kaya to. Ay, sige, sandali. Itatawag kita ng padyak. Ay, wag na ho. Sayang sa pamasahe. Malapit lang naman yung bahay namin eh. Bakit hindi nyo na lang po ako ipahatid kay Dante? Yan? Ay, hindi yan pwede. Marami pa siyang kailangang labhan. Baka abutin siya ng gabi. Ganun ho ba? Teka, diyan ka lang ha. Tatawag na ako Ay, manang Belen, wag na ho. Kaya ko na ho ito. Kaya mo na? Oo. Kunwari na lang ehersisyo. Sige ho, alis na ho ako. Sige. Sigurado ka kaya mo? Opo, manang Belen. Bye-bye po. Dante. Bye-bye. Tony,
Luka-luka. Yan ang una kong naisip nang makilala ko si Pinang. 18 anyos rin siya noon tulad ko. At ayon sa nasagat na chismis ni Tiang Belen, galing Amerika si Pinang kasama ang kanyang ina. Kesyo mayaman raw sila at naisipan lang umuwi ng Pilipinas dahil nagsawa na sa buhay sa ibang bansa. Puro mamahalin daw ang mga kagamitan ni na Pinang. Hindi na raw nakapagtataka kung bakit sila ang nakabili ng pinakamahal na bahay at lupa sa lugar namin. Kaya naman halos lahat interesado sa kanilang mag-ina. Ako naman ay walang pakialam sa mga nangyayari sa aking paligid. Ang tanging iniintindi ko lang ay yung mga utos sa akin ni Tiang Belen. Pero Tony, hindi na nga ako tinantanan ni Pinang. Halos araw-araw siyang dumadaan sa aming bahay para guluhin ako. At kahit sa eskwelahan ay panay ang buntot niya sa akin. Akala ko nga ay lalong dadami ang mga estudyanteng lagi akong niloloko at ginagawang katatawanan. Pero sa halip ay unti-unti silang dumistansya sa akin. Yun pala ay inaaway ni Pinang ang kahit sinong mang-asar o manakit sa akin. Tama nga na luka-luka si Pinang. Hindi siya dalagang Pilipina gaya ng mga babae sa lugar namin. Oo, maganda siya pero masyado siyang magaslaw, maingay, matapang at agresibo. Isang baliw lang din ang magkakagusto sa isang tulad ni Pinang. At Tony, ako ang baliw na yun. Dahil makalipas ang ilang buwan mula nang kami magkakilala, naging nobya ko si Pinang. Ayan, basta ako magugas ng plato. Subukan ko na kayang kausapin si Tiang Belen. Sana pumayag siya. Tiang Belen? Tiang? O ano? Ano? Tiang, bale, ano? Ano nga? Pwede ho ba akong makahingi ng konting dagdag sa baon ko pong pera? Ano ka mo? Kahit mga 8 piso lang ho. 8 piso? Ang laki naman ang hinihingi mo. Ano ho kasi, nalalapit na po yung kaarawan ni Pinang. Gusto ko po sana siyang bilan ng magandang regalo. Pero pangako ko po, pagtatrabahoan ko po ng maigi yung hinging kong pera sa inyo. Lahat ho ng mga tela na kailangan yung 8 piso, ha? Ha? Humihingi ka ng dagdag pera? Kapal mo, ha? Kapal mo? Tiang. Kapal ng mukha mo? Ha? Palamunin ka na nga dito. Naghahangad ka pa ng higit sa kung ano lang ang dapat sa'yo. Wisit ka? Gusto mong ipamigay na lang kita ulit, ha? Dante? Ay, Manang Belen! Dante, halika nga dito. Manang Belen! Ba't niyo sinasaktan si Dante? Ay, ayun. Saktong-sakto ang dating mo, Iha. Ikaw ang may kasalanan. Ba't nasasaktan niya si Dante? Ho? Sukat ba naman bigyan ko raw siya ng pera para mabilhan kanya ng regalo? Ano ba namang pakialam ko sa karawan mo? Sino ka ba para lustayan ng pera? Basura ka naman. Tiang. Ano? O bakit? Kalat na kalat yung kwento niyong mag-ina. Kala mo kung sino kayong mayaman na galing sa ibang bansa. Yung pala, sa Pilipinas ka lang pinanganak. Nakapunta lang kayo ng Amerika dahil yung tatay mo mapera. Kanya lang, kabit lang pala yung nanay mo. At ikaw naman, putok sa buho. Tiang Belen. At kaya kayo napabalik ng Pilipinas dahil iniwan na ng tatay mo ang nanay mong malandi. Tama na ho, Tiang Belen. Ba't pinagtaasan mo na ako ng Ano ho ngayon, Manang Belen? Ano ngayon kung kabit ang nanay ko at anak ako sa labas? Kahindik-hindik na balita na ho ba yun? Hindi naman namin nilihim ang pagkatao namin, ah. Kailan namin sinabi na mayaman kami, pinanganak ako sa Amerika? Kailan ho namin sinabi yun ganon, ha? Sige nga. Ngayon nyo lang naman nalaman yun kasi ngayon lang din may nang usisa. Di sana, umpisa pa lang, sinabi nyo na ang katotohanan. Paano ho? Ipapamalita namin ang mga personal naming impormasyon?
Hinayaan nyo kaming mag-isip ng magagandang bagay tungkol sa inyo eh. Hindi ho namin kasalanan kung bilib na bilib kayo sa mga taong nakarating na ng Amerika. Ano? Hindi ba totoo? Konting English ko lang, tuwang-tuwa kayo. Tapos, tanong kayo ng tanong tungkol sa Amerika? Teka nga, nililihis niyo ho yung usapan Manang Belen. Sumusobra na ho kayo sa pagmamalupit nyo kay Dante Baka gusto nyong isuplong ko kayo. Pamangkin ko yan. Ako ang nagbihis, nagpalamon at nagpapaaral dyan. Kaya karapatan kong gawin ano man ang gusto ko sa kanya. Yan kung hindi kayo makukulong. Naku, asunto yung ginagawa niyong pagmamaltrato Bukod sa pwede kayong sampahan ng reklamo, kakalat pa sa buong bayan na bayolente kayong tao. Kaya tigil-tigilan niyo yung pananakit kay Dante. Didisiplina ang tawag doon. Kasi gumagawa siya ng mali. Lalo na mula nang makilala ka niya. Isa kang masamang impluwensya dyan kay Dante. Parehas kayo ng nanay mo Mga salot. Salot sa limunan. Oh, really? Is that so? Wag mo akong ma-Ingles-Ingles, ha? Maybe you're just jealous. Ano? Jealous ka dyan. Jealous because I can speak English. Pinagmamalaki mo yan? Bakit ko sa English mo? At inggit ka lang kasi matagal mo ng pangarap makapunta ng ibang bansa. Kaso, hindi niyo ho kaya. Kaya tuwang-tuwa ka na makahanap kayo ng ipipintas sa amin. Para naman gumaan-gaan ang pakiramdam ninyo at para maitaas ninyo ulit ang pride ninyong dinurog-durog ng inggit. Anong sabi mo? Bastos kang babae ka, ha? Tiang Belen, huwag niyong sasaktan si Pinang. Huwag kang humarang, Dante. Hindi pa ako tapos sa'yo. Pero uunahin ko lang yung maruming babaeng yan. Tabi dyan! Tama na, Tiang! Tumabig ka sabi! Tiang! Hoy, Pinang! Huwag kang lumayo! Halika dito, nagmakalbo kita! Ano ko, gaga? Ayoko nga! Dante, bitiwan mo ako! Tiang Belen, ano ba? Pinang, mamaya na lang tayo mag-usap. Oo, sige. Alis na ako. Hoy, babae! Tiang! Bumalik ka dito! Tiang! Pinang! Walang hiya ka, Pinang! Tiang, utang na loob. Tama na! Tony, sa sobrang galit ni Chamberlain, pinalayas niya ako sa kanyang pamamahay. Pinagbawalan niya kasi ako makipagkita kay Pinang. Sabi ko hindi ko kaya. Mahal na mahal ko si Pinang at pakiwari ko'y mababaliw ako kapag nawala siya sa aking buhay. Doon na ako pinagtulakan ni Chamberlain palabas ng bahay. Pinaghahagis din niya ang mga damit ko at mga gamit sa eskwelahan. Bala ko sanang makituloy sa bahay ng isa kong kaibigan, pero pinilit ako ni Pinang na sa bahay na lang nila ako tumuloy. Maluwag akong tinanggap ng mama ni Pinang, pero tumanggi ako sa alok nilang tulong. Ano na lang ang magiging imahe nila kapag nagsama kami ni Pinang nang hindi pa ikinakasal? Doon na naisip ng mama ni Pinang na lumipat na lang ng tirahan. Tutal daw ay hindi rin nila lubos maisip kung bakit nila napiling manirahan sa aming probinsya. Gayong wala naman silang kamag-anak doon. Kaya naman lumuwas ng Maynila si Pinang at ang kanyang ina. Kasama ako na noon ay takot na takot. Nag-umpisa kami ng panibagong buhay sa Pasay. At taong 1988 nang kami ikasal ni Pinang. Namuhay kami ng tahimik pero puno ng saya. Yun nga lang, hirap na hirap kaming magkaanak. Higit 1 dekada kaming sumubok. Hanggang sa nagdesisyon kami na mag-ampon na lang. Inalagaan at minahal namin na parang tunay na anak si Rebecca. Binigay namin ang kanyang mga pangangailangan at higit pa. Pero hindi pa rin ito naging sapat para sa aming anak. Ano, may napili ka na bang damit? Wala pa. Wala dito. Tara, lumipat tayo sa susunod na butik. Hindi, wag na. Wag na? Mabuti pa umuwi na lang tayo. Teka, agad? Kararating lang natin dito, di ba? 1 oras pa lang mula nung umalis tayo ng bahay. Sa totoo lang, masama ang pakiramdam ko. Gusto kong mahiga. Nahihilo ka ba? Hindi ko mapaliwanag eh. Maayos naman ang pakiramdam ko kanina.
Kaya lang nung nasa paradahan tayo, bigla kong nanlata. Ako, yun nga ba sinasabi ko eh. Baka may diabetes ka na. Ay, tumigil ka nga. Huwag kang magsalita ng masama. Halika, pumunta muna tayo sa ospital bago tayo umuwi. Ayoko nga. Umuwi na tayo. Pahinga lang ang kailangan ko. Hindi. Sa ospital ang punta natin. Huwag mong inuubos ang pasensya ko, Dante, ha? Masama ang aking pakiramdam. Baka gusto mong sirain ko ang araw mo. Oh, sige na. Oo na. Uuwi na tayo. Halika na. Kumapit ka sa akin. Pasok na tayo sa bahay, ha? Dahan-dahan. Gusto mo buhatin kita? Ay, hindi na kailangan. Pero, alam mo, baka kulang ako ng asukal sa katawan. Nag-jogging kasi ako kaninang umaga. Pero, hindi na ako nakapag-almusal. Uminom lang ako ng tsaa. Kaya naman pala eh. Bakit mo naman ginawa yon? Gusto ko kasing mananghalian sa labas. Dun sa buffet na sinasabi ko. Sus naman, Pinang. Hindi po pwede sa'yo ang hindi nakakain ng agahan. Alam mo naman dumadalas nang naglalaro ang asukal mo sa katawan, di ba? Kaya dapat... Ay, nako Dante. Huwag mo na akong sermonan. Dito na lang ako sa sofa mahihiga. Magluto ka na lang ng pananghalian. Wala pa namang 12:00 ng tanghali. Ano yun, Dante? Ha? Alin? Ay, naku, hina na talaga ng pandinig mo. May narinig akong tumawa. Boses ng lalaki. Ano? Ayun o. Sa kwarto ni Rebecca. Ay, puntahan natin, dali. Tara. Rebecca! Pa? Sinong nandyan, Dante? Ma! Anong ginagawa niyo dito? Kala ko ba nagpunta kayo sa mall? Ang bilis niyo naman po nakauwi. Rebecca, sino yung lalaking yan? Magandang araw ho. Bakit ka nasa kama ng anak ko at nakaboxer lang, ha? At ikaw, Rebecca! Bakit? Magsuot ka ng pantas ngayon, ha? Boyfriend ko siya pa. Siya si Billy. Boyfriend mo? Walang yakang bata ka! Nagdala ka ng lalaki sa pamamahay ko! Ma! 17 anyos ka pa lang! May boyfriend ka na! Ang bata-bata mo! Para lumante! Dinala mo pa dito sa bahay ko! Anong pinagkakagawa niyo? Ano? Huwag kang makikialam sa kanila. Lumayo ka! Binigay mo na ba ang pagkababae mo sa kanya, ha? Ha? Umamin ka! Magsalita ka, Rebecca! May nangyari na ba sa inyo? Meron na ba? Opo. Bakit? Bakit mo kinuha yun? Bakit? Dahil gusto ko. Dahil gusto mo? Wala kang pakialam sa nararamdaman namin. Hindi mo na ba inisip yung kinabukasan mo? Hindi naman masisira yung kinabukasan ko eh. Hindi ako tanga para magpabuntis, no? Nung sinagot mo yung lalaking yan, doon pa lang ang tanga-tanga mo na. At pinagpatong-patong mo pa yung katangahan mo nung pinapasok mo yung lalaking yan sa pamamahay ko. Matandahan na ako, ma! 17 anyos ka pa lang. Marami ka pang hindi alam. Kaya nga, nainganyo kang gumawa ng kasalanan eh. Kasi mahina pa yung utak mo. Wala kayong karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Anong sabi mo? Hindi ko naman kayo turing na magulang eh. Oo, binuhay niyo ako. Pinag-aral. Pero ginusto ko ba yon? Kusa niyo yung ginawa. Pero hindi ibig sabihin nun, pwede niyo nang diktahan yung buhay ko. Dahil uulitin ko, hindi ko kayo turing na magulang. Walang yakang bata ka. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo, sasabihin mo hindi mo kami magulang? Kung ganun pala, edi sige! Hindi na tunay na anak ang turing namin sa'yo. Dante, iabot mo nga sa akin yung gunting ngayon. Gunting ngayon na! Ito. Anong gagawin mo dyan, ma? Ma? Tuturuan kita ng leksyon para magtanda ka! Huwag mo akong matawag na mama! Kala ko ba hindi mo ako nanay, ha? Halika dito! Aray mo! Dapat sa'yo kinakalbo! Parang tanda ka! Ang kapal ng mukha mo! Wala kang
Tumayo ka dyan! Iparada mo ang sarili mo sa kalye! Pwede ka nang lumande hanggang gusto mo! Tony, tila pinagsakluban kami ng langit at lupa. 1 taong gulang lang si Rebecca nang siya'y mapunta sa amin. Hindi namin inilihim sa kanya ang katotohanan sa pag-aakalang mas makaiiwas kami sa problema kapag lumaki na siya. Pero iba ang takbo ng isip ng batang yun. Ginamit niya ang pagiging ampon para ipamukha sa amin na wala kaming karapatan sa kanya. Gusto ko sanang saktan yung binatilyong kasama ni Rebecca, pero si Pinang na ang gumawa nun. Pinaghahampas niya ng sapatos yung lalaki. Pinatawag din ng mga magulang para lalong madiin. Kaya lang gusto ni Rebecca na sumama na sa kanyang nobyo. At hindi siya pinigilan ni Pinang. Bagkus, tinulungan pa ni Pinang si Rebecca na mag-impake. Wala raw puwang sa pamamahay namin ang isang batang sutil, bastos at walang pagmamahal sa magulang. Tutol ako sa pag-alis ni Rebecca, pero wala akong ginawa. Dahil mula nang magsama kami ni Pinang, ipinangako ko na sa aking sarili na anuman ang mangyari, kakampihan ko ang aking asawa. Tama man siya o mali, mananatili ako sa kanyang panig. Steven! Bayaw! Oh, kumusta? Eto, gwapo pa rin. Yan ang gusto ko sa'yo Mayabang ka pa rin. Mana sa'yo, bayaw. Siya, pasok. Upo ka. Salamat. Nahirapan ka bang hanapin tong bahay namin? Hindi naman. May yung anak ko yung GPS. Oo, yung mapa. Oo, nasa kotse mismo. Nasa pala ang anak mo? Natid lang ako dito, may ibang lakad eh. Anong gusto mo? Kape? Juice? Hindi na. Nag-almusal na ako sa kotse. Ganun ba? Sige. Teka ha, tatawagin ko lang si Pinang. Pinang, si Steven nandito na. Sandali. Ayan na, lumabas na ng kwarto. Salamat. Steven. Magandang araw, Ate Josie. Ikaw talaga. Pinang na lang ang itawag mo sa akin. Ayoko ng Josie. Pasensya na, nakasanayan lang. Dito ka maupo, Pinang. Salamat. Ay, kumusta kayo ng pamilya mo, Steven? Ayos naman. 3 buwan na lang kami dito tapos babalik na rin kami ng Amerika. Kaya nga inaayos ko na lahat ng mga kailangan kong gawin para wala na kaming iisipin pag alis namin. Kaya ba gusto mo akong makausap? May kailangan tayong ayusin. Alam mo naman kung ano yun, ate. Ilang taon na natin itong pinag-uusapan. Sumuko na nga sina kuya sa'yo eh. Bakit hindi mo sila gayahin? Sumuko ka na rin. Syempre sumuko lang sila mangulit sa'yo pero hindi pa rin nagbabagong isip nila. Steven. Ate, isuko mo na ang lupa. Alam naman natin na si Papa ang bumili nun. Gamit ang pera niya. Ang pera nila ng mama namin. Kaya nararapat lang siguro na ibalik mo yun sa amin kasi unfair para kay mama na yung pera nilang mag-asawa ay napunta sa iba. Steven naman, niregalo nga yun ni Papa sa mama ko. Nasa pangalan ni mama yun. Na ngayon nasa pangalan ko na. Yun ang maganda, ate. Nasa pangalan mo na yung titulo. Ibig sabihin, may kakayahan ka ng gawin ang hindi nagawa ng mama mo ni Tita Rose. At yun ang mabalik ang lupa sa mga taong tunay na nagmamayari. Alam mo, Steven, technically speaking... Ay, huwag na tayong magpaka-technical, ate. Hahabang usapan eh. Ganito na lang, delikadesa. Delikadesa na lang ang gawin nating basehan. Oo, bumili ng lupa si Papa. Pinangalan sa mama mo. Nung sila pa. Naghiwalay na sila, matagal na ha. Nararapat lang na isoli yung regalo. Kasi milyones ang halaga nun eh. Sana kung alahas lang o kotse, mapapatawad pa yon. Pero lupa?
Hindi naman kasi binawi ni Papa yung lupa mula sa mama ko. Kasi nga nagkasakit na. Abala masyado, hindi na naasikaso. Ano ba naman yung simpleng tawag? Hindi naman mahirap yun ah. O Rose, hiwalay na tayo. Ibalik mo na yung lupa ko. Ganun kadali. Kaso wala eh. Wala kaming narinig kay Papa. Patay na si Papa, ate. Patay na rin ang mama mo. Sumalangit nawa sila, pero ang mama ko higit 80 na pero buhay pa. Steven, bakit ba nagigil kayo sa kapirasong lupang yun? Hindi naman kayo naghihirap. Ang yaman-yaman ninyo. Lahat nga kayo nasa Amerika na. Bakit hindi nyo palubayan yun? Eh ikaw ba ate? Bakit kapit na kapit ka sa lupang yun? Hindi ka rin naman naghihirap. Wala ka namang karapatan doon kasi hindi mo naman pinaghirapan yun. Gusto mo sigurong matawag ang sarili mo na milyonarya, no? Steven, dahan-dahan ka. Pasensya na, Bayaw. Kailangan ko kasi maging prangka para maliwanagan si ate. Prangkahan ba ka mo? Yun ang gusto mo, Steven. Prangkahan, sige. Paprangkahin din kita. Sabihin nating sige. Pinaghalong pera ng mga magulang mo ang pinambili ng lupang yon. Eh ano ngayon? Ano? Ano ngayon? Anong paki namin? Sa si Papang nagdesisyong bilhin yun para sa mama ko. At karapatan naming angkinin yon kasi legally speaking, amin ang lupang yon. Walang kaso kung saan galing ang perang pinambili doon. Kahit pa galing sa nakaw, walang kaso. Ang nabili ay nabili. At oo, gusto kong may lupain ako. Sino bang may ayaw nun? Sarap-sarap kaya sa pakiramdam ang maging milyonarya. Kaya hindi ko isosoli yon dahil naman ako yon sa mama ko. Eh di lumabas din ang tunay mong kulay, gahaman ka. Kayo ang gahaman. Gusto nyo makalibre ng kwarta. Sa mama namin ang lupang yon. Sige, kumbinsihin nyo ang sarili nyo. Kung talagang sa inyo yon, magsampa kayo ng reklamo. Alam mo na, uubos na ang pasensya ko sa'yo, ate, ha? Sige, anong gagawin mo? Sasaktan mo si Pinang? Subukan mo. Ate, ano bang kailangan kong gawin? Umalis. Yun ang kailangan mong gawin. Pagod na akong kausapin ka. Ano pa naman yan? Sige na, Steven. Halika na. Ihatid na kita sa pintuan. Nalulungkot ako sa naging takbo ng usapan niyo ni Pinang. Pero kung gusto niyang umalis ka na, kailangan mo sumunod. Alam mo na ang mangyayari kapag nagmatigas ka pa. Kaya, Bayaw, pasensya ka na. Umalis ka na sa tahanan namin. Tony, tuluyan ang pinutol ni Pinang ang ugnayan niya sa kanyang mga kapatid sa ama. Hindi sila magkakakilala nung sila'y mga bata pa. Kasal na kami ni Pinang nung naging bukas ang kanilang komunikasyon. Kaya namang ganun kadali kay Pinang baliwalain ang kanilang pagiging magkadugo alang-alang sa kapirasong lupa. Katwiran niya, hindi naman sila lumaki na magkakasama. Isa pa, anak sa labas pa rin ang turing sa kanya kahit sila'y matatanda na. Kung ako ang nasa posisyon ni Pinang, malamang ibinigay ko na ang hinihiling ni Steven. Mas pipiliin ko ang panatag na kalooban. Pero dahil matapang ang asawa ko, talagang ipinaglaban niya ang kanyang karapatan. At hindi ko pinigilan si Pinang sa mga gusto niyang gawin. Katunayan, mulat sa pool ay si Pinang talaga ang gumagawa ng desisyon para sa amin. Hindi dahil sa mahina ako, kundi dahil mahal na mahal ko siya. At malaki ang tiwala ko sa kanyang kakayanan. May mga pagkakataon na hindi ako sang-ayon sa mga ginagawa niya. Pero gaya ng sabi ko kanina, kay Pinang lang ako papanig. Kaaway ko ang mga kaaway niya. Kaibigan ko ang mga mababait sa kanya. Ipagtatanggol at poprotektahan ko ang aking asawa. Gaya ng ginagawa niya para sa akin mula nang kami magkakilala. Tony, maraming tao na ang nawala sa buhay namin ni Pinang.
Mga taong lumayo dahil hindi nagustuhan ang pag-uugali ng asawa ko. Prangka kasi si Pinang. Minsan matabil ang dila. Pero hindi naman siya nanlalait o nang mamata ng kapwa. Maliban na lang kung masama ang ugali o halatang mapagpanggap ang taong kaharap niya. Hindi uso sa asawa ko ang magpakitang gilas. Kung gusto mo siya ay maaari kayong maging magkaibigan. Pero kung hindi naman, hindi ka kawalan para sa kanya. Ganun siya. Ako naman ay tahimik lang sa tabi ng aking asawa. Hindi ko ugali ang sawayin siya o kontrolin ang kanyang mga ginagawa. Kikilos lamang ako kapag nakikita ko na agrabyado na si Pinang. At Tony, sa loob ng mahabang panahon, hindi kinailangan ni Pinang ang tulong ko. Hanggang sa tamaan siya ng isang malubhang karamdaman. Pahina ng pahina ang mga kidney ni Pinang. Dala na rin ang sakit niyang diabetes. Umabot sa punto na kailangan na niyang maoperahan bago pa tuluyang lumala ang kanyang kondisyon. Pinang, alis na ako. Andiyan na si Manang Vivian para samahan ka dito. Oh, saan ka pupunta? Bihis na bihis ka yata. Oh, sinabi ko na sa'yo nga alis ako, di ba? Kanina lang nakikita mo akong gumagayak. Saan ka nga ba pupunta? Wala, may ka-meeting lang. Meeting? May nahanap akong supplier para sa shop. Supplier ba talaga ang pupuntahan mo? Anong ibig mo sabihin, ha? Baka naman tulad mo ang tatay ko, ha? Sus naman, Pinang. Wala akong panahon mang babae. Kasi palang kabalang-abala na ako eh. Para mo na ring sinabing kaya mong mambabae pag may bakanting oras ka. Ay, naku, tong misis ko. Alam mo, imbes na pag-isipan mo ko ng di magaganda, ireserba mo na lang yung lakas mo sa dialysis mo mamaya. Masasamahan mo ba ako? Aba, syempre naman. Isaw, 2 oras lang ako mawawala. Mabilis lang ako. Sige na. Babalik ako agad, ha? Oh, mag-iingat ka. Anong sabi mo ba? Kailangan ni Mama ng kidney donor? At gusto mo kong magpa-test? Kung match ako? Nagpapatawa ka ba? Hindi niyo nga ako anak eh. Malayo ka maghanak ng mama mo ang tunay mong ama. Kaya? May porsyento pa rin na magkadugo kayo. Ang totoo niyan, kahit stranghero, pwede mag-donate ng kidney. O yun naman pala eh. Bakit hindi kayo humingi ng tulong sa mga estranghero? Rebecca, mama mo ang pinag-uusapan natin dito. Ano ba yan? Paulit-ulit ang gulo-gulo nyo. Magulang ko kayo, minsan hindi. Magkadugo kami o hindi kami magkaano-ano. Nakakasawa na. Umalis na kayo pa. Hindi ako interesadong tumulong. Matagal na nga tayo hindi nag-uusap. Ni minsan, hindi nyo ako pinilit bumalik sa bahay. Tapos ngayon may kailangan kayo, saka nyo ako lalapitan? Ayos rin ah. Kagamitan nyo ba ako? Rebecca, nakikiusap ako sa'yo. Magpatis ka lang. Kailangan ko lang ng mga taong pwedeng... Pwedeng ano? Pagpilian. Parang isda sa palengke. Rebecca naman, hindi ganun yun. Nasa panganib ang buhay ng mama mo. At bilang anak, bilang itinuring ka namin tunay na anak, hindi ba dapat mahabag ka sa kalagayan ng babaeng nagpalaki sa'yo? Kailangan namin ng tulong mo, anak. Wala ka na bang pagmamahal na natitira para sa amin? Meron sana. Kaso nawala na sa paglipas ng mga taon. Pasensya na pa. Gustuin ko mang maawa kay mama, hindi ko magawa eh. Kasi wala akong mahugot na kahit anong emosyon. Kaya bakit ko isasakripisyo ang sarili ko sa taong hindi naman mahalaga sa akin? Rebecca. Mabuti pa,
magtanong-tanong na kayo sa iba. Nagsasayang lang kayo ng oras dito eh. Ha? Kung hindi kayo aalis, ako na lang ho ang aalis. Sige ho. Rebecca, sandali. Rebecca! Pasensya na ho. Steven, hindi mo ko naiintindihan eh. Ako ang hindi mo naiintindihan, Dante. Gusto mo umuwi kami ng Pinas para kay ate? Ibang ka ba? Bakit namin gagawin yun? Wala kaming oras at hindi ganun kadali iwan ang buhay dito para lang pagbigyan ng gusto mo. Ano bang pinagkakaabalahan nyo? Panay naman ang pamamasyal nyo kung saan-saan. Matagal nang nakaplano ang mga bakasyon namin. At saka ano bang pakialam mo sa mga plano naming magkakapatid? May sakit ang ate mo, Steven. May sakit ang kapatid ninyo. At kailangan niya ng tulong nyo. Nakakatawa kayo. Kayong dalawa nakakatawa kayo. Pinutol-putol yung ugnayan natin tapos nung nangangailangan kayo para kayong maamong tupa na lumalapit sa amin ngayon? Ako lang ang nagmamakaawa sa iyo, Steven. Walang alam si Pinang sa mga ginagawa ko. Ako ang nagmamakaawa. Wala tayong hidwaan. Maayos ang samahan natin. Dati yun, hindi na ngayon. Ang lagay pag sa away, kakampi ka niya. Pero pag nadehado kayo, lilipat ka sa kalaban? Steven naman, desperado na ako. Ayoko mamatay ang asawa ko. Naiintindihan mo naman siguro ang pakiramdam ko, hindi ba? Oo, naiintindihan ko. Pero pasensya na, Dante. Hindi namin magagawa ang sinasabi mo. Kapag namatay si Pinang, kargo nyo yon. Kasalanan nyo dahil wala kayong ginawa. Hindi kayo naawa sa asawa ko. Mga wala kayong puso. Dante, tama na. Sumasama na yung takbo ng usapan natin. Kung magsalita ka, akala mo nakakaawa si ate. Pero hindi mo ba naisip na baka yan ang karma niya sa pagiging masama niyang tao? Anong sabi mo? Gulong ng palad lang yan, Dante. Matagal nang nasa taas si Ate Josie. Pero ngayon, oras na para bumaba naman siya sa pedestal. Tony, hindi ko na muling kinulit pa ang mga kapatid sa ama ni Pinang. Ganun din ang anak-anakan namin na si Rebecca. Sa halip ay humingi ako ng tulong sa mga nakasama ko sa trabaho at ganun din sa simbahan. Minsan talaga kung sino pa ang hindi mo kaano-ano, sila pa ang handang mag-abot ng tulong nang walang hinihiling na kapalit. May ilan ang handang maging donor kung sakaling mag-match sila kay Pinang. Pero syempre mahaba at may kamahalan ng proseso at may hinahabol na oras. Kaya ginagawa ko ang lahat para maoperahan agad ang asawa ko. Sige ho, Doc. Sasabihin ko sa asawa ko. Tutulog kasi siya eh. Pero gigisingin ko na para makapunta na kami ng ospital. Salamat ho, ha. Salamat. Sige ho, bye-bye. Kailangan na namin gumayak. Pinang. Gising na. Aalis na tayo. Magbihis ka na. Pinang, gising na. Pinang, gising na. Masyado nang napapasarap ang tulog mo. Pinang, gumising ka. Pinang. Uy. Ay, naku. Masaya ka. Natuwa ka sa ginawa mo. Ay, naku. Oh, galit ka ba? Ito naman binibiro lang kita eh. Pues hindi nakakatuwa. Dante naman, pinapasaya lang kita. Ilang araw ka nang hindi tumatawa. Natawa ba ako? Natawa ako? Bakit ba ang sungit mo? Hindi nakakatuwa yung ginagawa mo eh. Nalaglag yung puso ko, alam mo ba yon? Oo, hawakan mo dibdib ko. Lakas ng kabog, di ba? Huwag ganon, Pinang. Magbiro ka na sa lahat ng bagay, wag lang sa
Oh, pasensya na. Huwag ka nang magalit. Di ko naman sinasadya eh. Akala ko mapapatawa kita. Oh, pasensya na. Pasensya na nga. Ba't nagagalit ka pa rin? Sandali lang naman. Kinakalma ko pa yung sarili ko eh. Tinapura mo ko eh, ikaw tumayatraso. Eh, maliit na bagay, pinalalaki mo eh. Maliit na bagay? Maliit na bagay ba pag namatay ka? Hoy Dante, ang bibig mo ha? Tapos kayo magagalit ka pag sinabi ko yung salitang patay. Kanina lang nagpapatay-patayan ka. Ano ba? Nakikipag-away ka ba sa akin? Ako? Eh, ikaw nga itong gumagawa ng away. Ay, umalis ka na nga. Lumabas ka ng kwarto ko. Tignan mo tong luka-lukang to. Alis talaga ako. Pero kasama ka. Pupunta tayo sa ospital. Ay, ayoko na. Pumunta ka sa ospital ng mag-isa mo. Ay, Diyos ko po naman. Oh, sorry na. Sorry na, Pinang. Hindi tayo mag-away. Bihis ka na at baka mahuli pa tayo sa appointment pa. Pinang. Uy, Pinang. Dante. Hmm? Kinausap mo ba si Rebecca? At yung mga kapatid ko? Humingi ka ba ng tulong? Alam kong ginawa mo kaya wag ka nang magsinungaling. Ay, hindi sila pumayag, ano? Pinagdamot nilang kanilang mga sarili. Inasahan ko naman na magiging sagot nila eh. Pero huwag ka mag-alala, Pinang. Huwag ka malungkot. Hindi ako susuko. Hahanap tayo ng donor mo at gagaling ka. Hahaba pa ang buhay mo. Pero huwag ka sanang panghinaan ng loob. Huwag ka susuko. Hindi mo pa ako pwedeng iwan. Gusto pa kita makasama. Naintindihan mo ba? Aba malamang. Sinong may sabing malungkot ako? Hindi ako malungkot, ano? Naiinis lang ako kasi ang yayabang nila. Akala ba nila maghahabol ako? Sa kanila na yung mga kidney nila. Saksak nila sa baga nila. Ayoko ngang magkaroon sila ng parte sa katawan ko. Nakakadiri. Kaya Dante, ayusin mo ang trabaho mo, ha? Ha? Hanapan mo ko ng bato. Yung malusog. Yung galing sa magandang babae. Pinang. Dahil wala pa talaga akong balak mamatay. Mas gusto kong mauna ka sa akin. Baka akala mo. Marami pa akong gustong gawin, ano? Tumatawa ka dyan. Kaya mahal na mahal kita, Pinang eh. O bakit? Kasi kahit anong pagsubok ang dumating sa atin, handa kang harapin to ng buong tapang. Pakiwari kong ay, Diyos na susuko sa iyo sa tapang mo. Ay talaga. Dahil hindi pa ako pwedeng mawala. Kasi paano ka na lang kapag nawala ako? Paano ka na? Eh, ako lang naman ang kakampi mo. Ang tanging nagmamahal sa'yo. Tsak magugunaw ang mundo mo. Dahil wala na sa tabi mo ang pinakamaganda at pinakamaalindog na babae sa balat ng lupa. Ikaw rin palagi ko kaaway. Oo na, sige na. Halika na, bangon na. Baka naman maayos ka na eh. Ba't parang hindi ka sang-ayon? Oh, sang-ayon ako. Maayos ka, Dante, ha? May iba na bang mas maganda sa akin? Tony, kaming dalawa na lang ni Pinang ang magkasama sa buhay. Siya lang ang tangi kong pamilya. Kapag nawala siya, tuluyan na ako magiging mag-isa. At hindi pa ako handang mamuhay mag-isa. Kailangan ko pa ang asawa ko. At gaya na sabi ni Pinang, marami pa kaming gustong gawin. Mga bagay na hindi namin nagawa nung kabataan namin. Kaya sana, isama niyo sa inyong panalangin ang asawa ko. Tony,
Si Pinang ang naging sandalan ko mula nang kupkupin niya ang ulilang tulad ko. Kaya ngayon, ako naman ang magsisilbi niyang lakas. Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa Puso, Dante. Sumasa Puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa Puso.